Dating binabangko lang ng Houston Rockets ang kanilang number 3 pick na si Reed Sheppard, pero ngayon, ibang klaseng kwento na ang nangyayari. Pinatunayan ni Reed sa buong Houston kung bakit isa siya sa pinakamahusay na player ng kanilang koponan. Kung matatandaan, sa rookie season pa lang niya ay halos hindi siya nabigyan ng sapat na playing time. Hindi biro dahil noon ay kasama pa niya si Jalen Green na ngayon ay nasa Phoenix Suns na, at si Fred VanVleet na ngayon ay unti-unti nang nakakabalik matapos ang kanyang injury. Pero ngayong nabigyan ng pagkakataon, hindi na sinayang ni Reed Sheppard ang sandali. Talagang nagpasabog na siya sa hardwood, lalo na kanina na kahit wala sina Kevin Durant, Steven Adams at Dorian Finney-Smith, pinangunahan pa rin ni Reed Sheppard ang Rockets sa panalo kontra Golden State Warriors. Umiskor siya ng 31 puntos, may 9 na rebounds at 5 assists, isang performance na para bang sinisigaw niyang, "Ready na akong maging core player ng Houston." At sa lahat ng nakakita sa laro, malinaw na malinaw, ito na ang oras para ilagay ng Rockets si Reed Sheppard sa kanilang starting 5. Mga idol, anong masasabi nyo? Deserve na ba ni Reed Sheppard ang starting spot sa Houston? Samantala, kung matatandaan kasama si Brandon Ingram sa trade package ng Los Angeles Lakers papuntang New Orleans Pelicans kapalit ni Anthony Davis noong 2011. At alam naman natin ang resulta, nagkampeon agad ang Lakers sa unang season ni Davis kaya masasabi talagang worth it ang trade noon. Habang si Ingram naman ay sumabog sa Pelicans at naging all-star. Pero alam nyo ba, last season itinrade ng Pelicans si Ingram papuntang Toronto Raptors at dito na siya tuluyang nag-evolve bilang mala superstar. Ngayon, binubuhat niya ang Raptors na may 9 na laro na panalo at kartadang 14 na panalo at 5 talo sapat para umakyat sa ikalawang pwesto sa Eastern Conference. At kanina nga lang, si Ingram pa ang nagbuhat hanggang dulo matapos gumawa ng buzzer beater shot para talunin ang Indiana Pacers. Ang tanong ngayon mga idol, sa tingin nyo dapat bang inintay pa ng Lakers na mahinog si Brandon Ingram? O tama ba ang naging desisyon nila noon dahil nagbunga naman agad ng championship? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, ito na ang may init na usap-usapan sa NBA, posibleng galaw ng Los Angeles Lakers na pwedeng magbago ng takbo ng depensa nila ngayong season. Ayon sa trade scenario, makukuha ng Los Angeles Lakers si Matisse Thybulle habang ibibigay naman nila sila Jared Vanderbilt at isang 2032 second round pick sa Portland Trail Blazers. At kung titingnan mo ng mabuti, malaking upgrade ito para sa Lakers. Si Matisse Thybulle, mga idol, isa sa pinaka nakakabaliw na perimeter defender sa buong liga. Before he got injured, he was averaging 2.5 steals per game, and even though it was a small sample size, he was shooting 66.7% from 3 in just 4 games, which shows he can provide reliable spacing whenever needed. Pero ang pinaka-importante dito, Thybulle solves a major problem. Gagaan ang trabaho ni Marcus Smart dahil may isa pang elite stopper na pwedeng iharap sa top scorers ng kalaban. Kung ang hinahanap ng Lakers ay isang lockdown defender na swak sa sistema at sa mga stars, eto na yon. Samantala, para naman sa Portland Trail Blazers, malinaw na rebuilding move ito. Mas bata si Jared Vanderbilt, may energy, hustle at defensive versatility na pwedeng i-develop sa young core nila. Dagdag pa dyan ang 2032 second round pick, isang asset na pwedeng i-flip para sa mga future moves. At kahit perfect role player si Thybulle, hindi tugma ang timeline niya sa young core ng Blazers, kaya mas logical ang trade na ito para sa kanila. Bottom line, mga idol, masakit man ang isang second round pick para sa Lakers, pero kapalit nun ay isang defensive beast na pwedeng magpabago sa identity ng koponan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba maganda sa Lakers si Thybulle?